Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back! Ayan, kumusta po kayo mga ka-reels, mga kapamilya? For today's video po, gusto ko lang i-share kung paano at ano ang resulta sa paggamit ko ng air fryer sa pagbe-bake, no? Kung ano yung advantage at disadvantage sa paggamit dito at doon sa oven, kung ano yung diferensya nilang dalawa. Pareho po silang magandang gamitin. Siyempre, mas maganda po yung sa oven, yung pangmaramihan. Kung ikaw ay nagmamadali at pang ready to eat lang naman. So yung ginawa ko po dito ay um, ano lang po, ilang piraso lang po, mga 9 pieces sa small bread at saka dito po sa aking 6 pieces lang po yung ginagawa ko dito sa Spanish bread. So, 3 cups of flour lang po yung aking ginawa dito. So, ang sukat po dito ay kapag 3 cups of all-purpose flour ay equivalent to 1 cup of warm milk. Ang warm milk na ginamit ko po dito ay depende sa inyo kung anong gatas. Fresh milk pwedeng kahit ano pong gatas, iyan. Pwede naman tubig lang na warm at lagyan mo na lang ng powdered milk. So ayun, no? Siyempre, papatubuin pa po natin ito, no? Lagyan natin ng kung ang gagamitin yung active or yung instant yeast. Kapag instant, hindi na siya ipapa-active, hindi na siya ipapa-rice, no? Ipapa-tubo, I mean. At kung active naman ay ipapa-active pa natin ito. So, pag after na nating i-mix yung ating 1/2 tablespoon of yeast, active yeast, lagyan natin ito ng itlog, yan. At saka yung kung wala kayong butter, cooking oil, pwede lang din naman. Ako lang ay naglagay ng butter. So, depende po sa inyong gagamitin na ingredients. So akin ay ginamitan ko po siya ng um, butter. So, melted butter ang ginamit natin, unsalted. Ang nilagay ko po doon, 1/2 of siguro mga 1/4 cup of melted butter. Pwede rin dagdagan mo kung gusto mo. So, ayan. At 3 cups of all-purpose flour. Pag tumubo na, mga 10 to 15 or wala pang 15 minutes kapag nilagay mo doon sa warm placed yung iyong pinatubong yeast. No, madali lang po yan. Ilagyan ko din pala ng 3 tablespoon of sugar. Pwede mong bawasan yung sugar. Pwedeng 1 and 1/2 tablespoon of sugar. Depende sa'yo. Pwedeng 2 kutsara lang. So, ayun. And then, maglalagay tayo ng asin after ng tumubo na yung ating yeast at saka kung kailan ilalagay natin yung or pwede mo nang ihalo yung 1 teaspoon or half teaspoon of salt mo doon sa iyong all-purpose flour bago mo ilagay. Ako nilagay ko lang na ganyan. So depende pa rin po kung saan nyo ihalo yung asin, kung doon mo ihalo sa all-purpose flour or hindi. So ayan. Dahan-dahan lang, no? Gradually lang po na ibuhos natin yung ating all-purpose flour sa ating liquid ingredients. So, liquid to dry ingredients tayo. And then, ganito lang po. Ganito lang po maghalo. And then, kapag nahalo na siya, dahan-dahan, and then, pwede mo nang ihalo sa iyong kamay or sa stand mixer. Yan. Ganito po ang pag-knead sa ating dough, no? Pag wala nang didikit sa kamay mo hanggang maging soft na, paano mo malaman na soft yung dough mo? So, kapag hindi na dumidikit sa iyong kamay yung mga, yung dough, yan, hanggang siguro mga 100 or 100 times mong i-knead na ganyan para hindi ka mamali or depende kasi sa ginamit nating flour. Pagka meron yung medyo magaspang na flour, meron din yung ang ginamit ko dito yung mapinong-pino talaga na para talaga siyang pang cake flour. Hindi ko po maano yung pangalan niya kasi walang pangalan yung binigay dito. Kumuha lamang ako doon sa
binili nila 'no at, by kilo po yung binili nila. So, walang pangalan. Siguro binili nila sa pangmaramihan dahil kilo-kilo po nila binigay. Oh, so sabi naman ay puwede kayong kumuha. So, kumuha ako ng aking snack at pang-breakfast 'no, kasi ayaw ko din minsan yung kanilang binibili. So, gusto ko yung, ginawa ko. So, ayan. Pero hindi po ako gumawa ng pandesal ngayon dahil, gusto ko sana gumawa ng, buko pandesal. So, soon na lang po siguro yun dahil wala pa akong buko. Ayan, ganito po siya kapag, ganito po 'pag parang elastic na siya. Parang, hindi na wala na siyang butas pag, ginanon mo po yung kaniyang texture. So ayan, pwede na siyang takpan. Nilagyan ko na po 'yan ng ano, lagyan mo pala siya ng, oil 'no, ako hindi ko nalagyan, wala silang oil. Wala silang oil mga katsombang 'no. So, huwag niyo sasabihin ha, nagtsismis pa ako na wala silang oil. Promise wala po silang oil. Ayan, and then, so medyo yung aking ginawa ay, pero ano pa rin po siya, napakalambot, soapy. Soap pala, talagang soap na soap yung aking ginawang, ayan. I-release po yung gas after na siguro 1 hour of, pina-rest po natin ng 1 hour dun po sa kung malamig ang panahon kagaya po ngayon December medyo malamig, matagal tumubo 'no yung ating dough. So ang gawin niyo po lagay niyo po dun sa may araw. Oo, ano ko po doon sa may araw, ginagawa po namin 'yan, magpatubo sa may araw, doon mo ilagay para mainit, maanuhan siya kasi ngayon malamig, matagal tumubo kung ikaw ay nagmamadali, doon din sa oven magpainit ka lang ng konti doon sa oven and then doon mo ilagay. Ay i-off mo din yung fire. So painit mo lang, doon mo itago, so mas madali siya. Instead of 1 hour, less an hour kung ikaw ay nagmamadali. So kung hindi ka naman nagmamadali mga kaibigan, okay lang din naman na, mahigit 1 hour dahil nga malamig. Pero 'pag mainit ang panahon at doon mo sa warm place nilagay ay madali lang magpatubo. So yung 'yan ang aking, napatubong, dough 'no, dinivide ko lang into two and then, 'yan po sa nakikita niyo ginawa ko lang pong parang bola, 'yan. And then, imasa po ulit ng mga 2 minutes po 'yan pala. Hindi ko na lang naipakita. So ayan, at, dinivide ko ito ng, depende sa inyong, gagawin kung gusto nyo bang malaki, maliit na size. So dito ay 6 yung aking nagawa na, ah, sa atin ay pandilimon, ayan. Hindi pa ako gumawa ng bread, ng tasty. Um, Kulang pa ako ng ingredients. So, yan lang muna yung aking na-divide ko yan ng, 9 pala yan. So, 9 pieces yung aking nagawa. So, ayan. Ibilog-bilog nyo lamang po yan. And then, i-rest nyo po ulit yan ng hanggang mag-double in size. Yan. No? Mas maganda po talaga, pinapares pa ulit para talagang fluffy siya at saka soft na soft. Yan ang aking mabibigay na tips sa mga gustong gumawa ng bread or ng kahit ano pang gagawin mong tinapay. Ayan, so takpan po ulit natin ito, lagay natin sa warm area. Excuse me. Talagang, napahatching pa ako talaga. Yan, pasensya na kayo. Sorry po mga kaibigan, napahatching ang lola dear nyo. So ayan mga kaibigan, ito naman yung aking gagawin na Spanish bread. So ayan ang aking Spanish bread. Meron na akong nakahandang, palaman nito. So, classic po yung aking palaman, masarap siya. So, secret muna yung aking palaman dyan. Ang sarap po ng palaman niya kasi naiiba. So, tinawag ko siyang classic at, naiiba nga yung aking palaman dito. So, ayan na, meron din akong, homemade bread crumbs. So, siyempre, meron tayong bread crumbs na homemade. Oh, madali lang pong gumawa ng homemade. Ito lang po yung ginawa kong size, maliliit lang. Hindi po siya ganong malaki kasi nga, maliit lang yung aking dough ngayon. Konti lang yung ginawa ko. Minsanan lang na kain ba. So ayan, nag-share lang din ako ng 3 sa akin, 3 din, ibibigay ko din sa aming, kasama dito sa bahay, si Bina.
bibigyan ko din po siya ng 3 piraso ng hati kami, hating kapatid. So ayan. Ang aking madali lang pong gumawa ng Spanish bread, ayan. Kung nakikita niyo kung nilalapat ko lang, 'di pa ako gumamit ng rolling pin, 'no? Ganyan lang siya, kasimple, ayan. O kung gusto niyo ng malaki, dagdagan niyo yung dough. Kung gusto ako lang ay medium size, 'no? Kung parang small size nga lang po 'yan. So hindi siya yung large na parang nabibili sa bakery dahil nga konti lang po yung aking ngayon. Ayan, diyan nga lang po, diyan ko lamang nga ita-try dito sa air fryer. It's my first time to use air fryer, mga kaibigan. So, wait nyo kung ano yung resulta niya. Nakita nyo naman, ang lambot po at 'no? Ang ganda po, nagmamadali po tayo, madali lang, mas mabilis. Dapat, naka-timer ka po dito at tinimer mo siya dahil nga air fryer may timer siya. Babantayan mo kasi, may mga air fryer na ang lakas-lakas yung ewan ko kung pare-pareho, yung, heat ay yung ano nila, 'no, yung init. Meron yung malakas, mas maganda yung medyo i-ano mo lang po siguro siya sa 120, 0 degrees Celsius. Yung una kong ginawa kasi doon sa bread ay medyo napalakas ko siya sa 200, 200 yun, oo, 200 ang nalagay ko. Akala ko ay yung patatas pa rin yung binibake ko. So ayun mga kaibigan, muntik na, pero okay pa rin naman. Nabigla lang. So, mas maganda kung dahan-dahan, parang nasa oven lang din. So, kung kayo sa air fryer, yun lang mga may air fryer. Hindi ko naman ito suggested para sa lahat. Yun lang nagmamadali na pang konti lang yung kaniyang ibibake. Pang ready to eat lang ba na hindi pang stock. So, pwedeng dito na sa air fryer mas mabilis lang. At pwedeng ah, wag ilalagay dun sa mas mainit 'no, para, parang sa oven lang din. Sa akin ay 120 degrees lang, unlike sa oven ay 180 degrees Celsius ang init nun. Ayan, at saka lagi mo na lang chine-check. So yan, iko-cover natin, ire-rest natin until mag-double in size. After mag-double sila ng in size, hindi pa nga masyadong nag-double in size kasi nagmamadali ako mga kaibigan dahil yung si Anod ay hindi niya alam na nagbe-bake ako. Pag alam niya ay hindi pwede talagang bumaba at sumisigaw siya. Alam niyo naman, dahil ang ating inalagaan ay special, so hindi pwedeng ma-tolerate yung gusto niya, no? Kung ano yung gusto niya, yun. So ito, nilalagyan ko lang siya ng butter lang yung nilagay ko mga kaibigan. Wala akong egg yolk or pwede rin naman yung evaporated milk sa ibabaw. Mas maganda, hindi siya ano. Kung egg yolk kasi parang medyo amoy itlog. So ayan, no, hindi pa siya masyadong nag-double in size pero ako'y nagmamadali. Puwedeng hintayin yung mabuti hanggang umalsang mabuti at ayan, iko-cover ko po ulit. Hindi, hindi, ay sorry, hindi ko siya after ko na siyang nai-cover, dun, ibe-bake ko na siya mga kaibigan, sorry. Ako'y nagmamadali din. So ayan, mga kaibigan, yan lamang po. So napalakas ko diyan, ito po 'yun. Pero okay pa rin siya, natostado lang. So ito naman yung anim na, ayan, lambot, ang sarap-sarap po talaga hawakan. Parang ayan, nag-double in size na rin po sila. Hindi ko siya masyadong na-sealed 'no, idikit pong mabuti para hindi siya bumuka. Pero okay pa rin po 'yan, 'di naman siya bumuka talaga. Ayan, ang lambot-lambot po nila, oh, oh, ang ganda-ganda po talaga ng aking pagkakagawa sa dough. So nasa need, ang sikreto po ng ating